Papasok tayong muli sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At ang pag-aaralan natin ngayon ay isang napakagandang topiko sa buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya ay narito sa lupa. Ngunit, bago natin bubuksan ang pag-aaral natin ngayon ay isang katanungan ang ating titignan o unawain. Kung ikaw ay tatanggihan ng iyong mga kapatid, ano ang iyong mararamdaman? Kung ikaw ay palalayasin ng iyong mga kapatid, ano ang mararamdaman mo? Kung ayaw ka nilang paniwalaan, ano kaya ang mararamdaman mo? Kung ayaw ka nilang pakinggan. Marahil masakit sa bawat tao na makakaranas ng ganito. At marahil magagalit, maiinis, magdaramdam, o maaring aalis na ng tuluyan upang sila ay kalimutan. At yan ngayon ang papasukan nating pag-aaralan mula sa aklat na sinulat ni Juan. Ito ay kabanata ng buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya ay narito sa lupa. At ganito ang pangyayari, isang pangyayari sa buhay niya. Dahil sa kanyang mga kapatid sa laman. At ito ay mula sa chapter 7 ng aklat ni Juan. Kunin natin ang dalawang teksto, verse 3 at verse 5. At ganito ang nasusulat. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumaroon ka sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. So, ang unang teksto natin ay napakabigat na pakinggan ito. Ngunit, bago natin unawain, lipat tayo sa verse 5. Sapagkat, kahit ang kaniyang mga kapatid man, ay hindi nagsisisampalataya sa kanya. Dalawang teksto na napakabibigat sa buhay ng Panginoong Hesus nung siya ay narito sa lupa. Ngayon, subukan nating himayin at unawain ang kanyang narinig na salita na galing sa kanyang mga kapatid. Ganito ang sinasabi nila. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid. So, yung kanyang mga kapatid, may kapatid siya na laman na 4 na lalaki. At may babae pa rin siyang kapatid. Ang sabi nila sa kanya, umalis ka rito. Ito ay napakabigat na salita lalo at ang kanilang pinagsabihan ay ang kanilang Kuya Hesus sa laman. Umalis ka rito at pumaroon ka sa Judea upang makita naman ng iyong mga alagad. Kung makita natin dito, sila na mga kapatid niya, ayaw nila na maging mga alagad niya sila. Ayaw nila. No? Sabi niya, upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Samantalang sila ang kanyang mga kapatid. Ngunit ayaw nilang maging alagad ng kanilang kapatid. Ayaw nilang makinig sa kanilang kapatid. Kaya pinaalis siya. Napakatindi naman ang damdamin ng kanyang mga kapatid. So sa mga salitang ito, marahil ay kung sa ibang tao nila sinabi ito, marahil hindi na siya makakapagpigil. Samantalang ang Panginoong Hesus, nalalaman nila kasi buhat sa kanilang pagkabata, marahil
naunawaan nila o nalaman na nila na ang kanilang Kuya Jesus, baga sa laman, marahil nasasabi na ng kanilang mga magulang na si Jose at saka si Maria na dapat nilang igalang ang kanilang Kuya Jesus, kumbaga sa laman. Dahil siya nga ang panganay, dapat silang gumalang sa kanya at dapat silang sumunod sa kanya. Ngunit dito ngayon sa puntong ito, ayaw nila, umalis ka rito. Ayaw nila na mapabilang sila sa kanyang mga alagad. Kung ating titingnan, ang ating Panginoong Jesus, namili siya ng 12 alagad niya, apostol niya. Ngunit, bakit walang isa sa kanyang mga kapatid na lalaki ang pinili niya na maging apostol niya o alagad man niya? Bakit walang isa man sa kanyang 4 na lalaki na kapatid sa laman ang napabilang sa kanyang mga apostol? Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid ay hindi nagsisisampalataya sa kanya, ang kanyang mga kapatid marahil nakita nila ang mga gawang kanyang ginagawa, ang kanyang mga milagrong ginagawa. Ngunit hindi sila sumampalataya. Nadidinig nila marahil ang pangangaral niya, ngunit hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Marahil nadidinig nila ang panawagan ng kanilang Kuya Jesus sa laman. Ngunit ang kanyang mga kapatid, naging bingi ang kanilang tainga sa pakikinig. Naging bulag ang kanilang mga mata sa kanilang nakikita na ginagawa ng kanilang panganay na kapatid na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Napakasakit ito sa Panginoon. Ngunit, ito ay nasusulat. Sadyang may mga tao na hindi nagtitiwala, hindi naniniwala, hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. At ito ay pinatutunayan mismong kapatid niya, mismong kasama niya sa paglaki ang kanyang mga kapatid. Mula sa kanilang pagkabata, marahil ang Panginoong Hesus ay nag-alaga sa kanila dahil siya nga ang panganay. At natural namang na ang panganay ang umaaruga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ngunit, bakit ngayon at malalaki na sila? Bakit ganito ang naging asal nila? May maraming katanungan dito. Totoo ba? Totoo ba? Ngunit katotohanan ito sapagkat ito ay nasusulat. Totoo ba na hindi sila sumampalataya? Totoo. Sapagkat sinasabi dito, hindi nagsisampalataya sa kanya, ang kanyang mga kapatid. Totoo ba na ayaw nilang maging alagad ng ating Panginoong Hesus? Totoo, sapagkat ito ang sinasabi nila. Upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Totoo ba? Totoo kaya ito? Totoong totoo. Napakasakit ito sa damdamin ng ating Panginoong Hesus. Napakasaklap pakinggan. Sapagkat yung kanyang mga minamahal na mga nakababata niyang kapatid, pinag-ukulan niya ng pagmamahal at pag-aasikaso nung sila ay mga kabataan pa lamang. Nang ang ating Panginoon ay dumating na sa kapanahunan ng kanyang ministeryo dito sa lupa, ayaw na nilang sumampalataya sa kanya. Ayaw na nilang maging alagad niya. Ano? Napakasakit. Napakasakit. At ang mga bagay na ito ay katotohanan. Hindi lamang haka-haka. Hindi lamang palapalagay. Dati maraming nagdududa kapag sinasabi ng mga ngaral ang mga bagay na ito.
At maraming nagpapalagay na baka nga hindi katotohanan. Subalit, totoong totoo sapagkat ito ay nasusulat. At masyadong nalulumbay dito ang ating Panginoon. Ngayon, sa mga panahong ito, patuloy pa rin ang ating Panginoong Hesus samantalang siya ay nasa langit. Patuloy siyang nananawagan sa lahat ng mga tao na nabubuhay ngayon, na nawa ay makinig sa Kanya, sumama sa Kanya, maniwala at magtiwala sa Kanya. Dapat ang lahat ng tao ngayon ay dapat na magsisampalataya sila sa Kanya para sa kanilang kaligtasan. Subalit, kung paano noon na ang Kanyang mga kapatid mismo na nakasama niya sa paglaki, kung paanong pinaalis nila ang ating Panginoong Hesus sa kanilang piling, ganon din sa panahong ito ngayon. Maraming ayaw tumanggap sa Panginoon. Maraming ayaw makinig. Kung paano noon na ang mga kapatid niya ayaw nila na maging alagad sila ng ating Panginoong Hesus, ganon din ngayon. Napakaraming mga tao na ayaw maging alagad ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang kanila lamang iniisip ngayon ay pinapalagay nila sa kanilang sarili na matatalino na sila. Napakatatalino na nila at ayaw na nilang magtiwala, ayaw na nilang makinig, ayaw na nilang sumama, ayaw na nilang maging alagad ng Panginoong Hesus. Ayaw na nilang makita ang mga gawa na Kanyang ginagawa. Ayaw na nilang marinig ang mga salita na sinasalita ng ating Panginoon na nasusulat na ngayon sa banal na kasulatan. Sapagkat hindi na sila nagsisisampalataya sa Kanya, tulad din ng Kanyang mga kapatid noon na pinaalis siya, sapagkat ang mga kapatid man niya ay hindi nagsisisampalataya sa Kanya. Masaklap man ito sa puso ng Panginoon. Masyado mang lumbay ang idinulot ito sa puso ng ating Panginoon. Ngunit mapagparaya siya, maunawain siya, at mapagbigay siya. Nagbibigay ng pagkakataon sa bawat hindi tumatanggap sa Kanya. Nagbibigay siya ng pagkakataon na naway maunawaan siya, tanggapin siya, unawain siya, sumampalataya sa Kanya, upang magkaroon sila ng kaligtasan. Maikli ang aral natin na ito, subalit na titiyak ko na nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman sa dalawang tekstong ito. Naway palawakin ninyo sa inyong mga kaisipan. Napakaraming mga katanungan dito. Totoo ba? Totoo ba? At ang lahat ng ito, katotohanan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Magandang oras sa ating lahat.